Okay, sa magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay ng programang mga balita at impormasyon. Ito po yung nakasama Lino Amarillas Jr. ngayon pong araw ng Sabado, March 16, 2024 sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Gayun din po pag-araw ng Wednesday. Siyempre, mapapanood nyo rin ako. Pag-araw ng Wednesday, yan po ang ating mga programa dito. Paki-share na muna natin. I-share muna natin na, Sangkit. Ayun, nakashare na. Okay na. Pwede nyo na akong please follow. Paki-follow nyo naman po ako. At syempre, yung mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusubaybay sa mga programa ng MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Sige, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, hingin muna natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Ang lakas ng ating mentor. At muli po tayo nagkasama sa himpapawid. Tanging kabutihan niyo lang po, Panginoon, ang manguna at itago niyo po ako sa likod ng iyong krus. Ito po ang ating samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, importante po, pag tayo ay may mga pangangailangan sa buhay, ay di tayo manalangin. Yun naman po talaga ang katotohanan yan. Manalangin ng sa ganun po yung mga biyayang nais nating makamtan, ay ipagkaloob niya. Ipagkaloob ng ating Panginoon. Di ba? Yun. Kaunti pa. Yan. Muli, magandang umaga. Lungsod ng Calapan, mamayang Calapeño, lalawigan ng Oriental Mindoro at lalawigan ng Occidental Mindoro, mga Mindoreño, kapwa ko Mindoreño, good morning. At syempre, ngayon po ay ilang araw na lang at ipagdiriwang na natin ang ika-26 na anibersaryong pagkakatatag ng lungsod ng Calapan. Mabuhay, Calapan! Ayan. Okay, papalakpakan natin ang lungsod ng Calapan. Siyempre, ang nagpursige niyan para maging lungsod ang Calapan ay sa pangunan ni dating City Mayor at ngayon Congressman Arnan C. Panaligan. Siyempre kasama rin dyan si dating Congressman Renato Ato Lubiste na siyang mismong may author, may sponsor sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito, bago si Kong Arnan, sila na nagpalago ng lungsod ng Calapan. And then si dating SDS o Senior Deputy Speaker at Calapan City Mayor Attorney Doyle Lechaban. Naalala ko si Attorney Doyle. Nakita ko kasi si Taki, yung kanyang sa isang tanggapang nasyonal, si Taki. Ito sa mga magaling na tao ni Kong Doyle, si Taki. Good morning sa'yo, Taki. At makikita pa ba tayo? Sabi niya, sooner or later, magkikita tayo sa lungsod ng Calapan. Ba't anong plano? Yun, anong plano ni Atty. Doyle Lechon sa lungsod ng Calapan? Antabayan na natin kasi sabi nga natin hanggat hindi pa nakakapag-high ng sertipiko ng kandidatura ang mga naghahangad maglingkod sa lungsod ng Calapan at sa iba pang dako ng kapuluhan, hindi pa sila maituturing na kandidato. Hintayin natin ang October. Totoo yan, October. Siyempre, binabati natin ng isang maligayang panonood ang ating, patiin natin ang ina ng lungsod ng Calapan, Mayor Malu Flores Morillo. Malu Flores Morillo. At baka naman magtampo, sabi natin na dito tayo sa lungsod ng Calapan, hindi natin nababati ang First Lady Mayor Malu Morillo. At siyempre, ang kanyang kapartner sa kaunlaran, Vice Mayor Bim Ignacio. Yun na lang, Bim na lang kasi ang pangalan po nito ni Vice Mayor Bim ay napakahaba. Doon na siya nakilala kay Vice Mayor Bim. So doon na, yun na lang ang bagitin natin sa kanya. At ito ay patuloy na nagbibigay ng maraming proyekto. Dapat ang nagbibigay niya ay city government kasi ang pondo lang ng sangguniang panlunsod ng Calapan ay kakaunti lang. Parang 100,000, ilang million ba? Sabi natin 100 million sa buong sangguniang panlunsod. Napakababa, maliit kasi. Alam niyo po, araw-araw marami din nangingin ng tulong sa kanilang tanggapan. Tulong na pinansyal, gamot, ano pa ba? Siyempre, may mga kasama diyang
pambomba, yung water tank ba yun? Yung poso kung tawagin. Siyempre may mga kabarangay tayong nanghihingi niya, lalo sa mga parteng kabukiran. Kailangan din ng tao yan. Bagamat may gripo na tayong ginagamit ang Kalapan water, siyempre kailangan pa rin ng pang-alalay sa tubig. Yung poso kung tawagin. Meron mga deep well dyan na talaga napapakinabangan. Dito sa may papuntang Bulalo, yung may naka-signboard doon na mangrove in, doon. Maraming umiigib doon sa poso. Meron din sa speaking of tubig, meron din sa Biga, doon sa may hilera ng Barangay Hall ng Biga. Ayun, maraming tubig doon na napapakinabangan. Siyempre, kailangan natin ng tubig. Kailangan yan ng sambayan ng Mindoreño, partikular ang bayan ng Bulalakaw. Si Mayor Neil Villas. Good morning sa iyo, Mayor Neil. Sa kanyang huli at ikatlong termino na talaga naman ang kanyang lugar ay inaabot ng tagtuyot. Kung napapanood nyo nung mga nakaraang araw dito, nakaraang linggo, maging sa nasyonal, napaabot ang kanyang bayan ng Bulalakaw sa problema ng tagtuyot. So, kung siya ay natulungan na ng Department of Agriculture para sa patubig, masaya. Kung ganoon, masaya. Siyempre, batiin na rin natin ang pangalawang dulo sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ang bayan ng Mansalay. Alam niyo, talagang ang Mansalay ay napakaliwanag. Maliwanag sa kaunlaran. Mayor Ferdinand Jerry Totoy maliwanag. Katulad ng ating mga nasasambit, ang kanilang pamilya ay pinaglikuran ang bayan ng Mansalay. Simula sa kanyang ama, si Kaka Sergio, sa kanyang ina, si Madam Terry, ang kanyang pangaling na kapatid, si Joel, at siya ngayon, si Ferdinand, ay naging mayor ng bayan ng Mansalay. Napakaswerte ng Mansalay at saka ang daming biyayang ibinigay dyan ang pamahalaang nasyonal. Lalong higit sa ating congressman ng 2nd District, Congressman Alfonso P.A. Boy Umali Jr. Siyempre, balik muna tayo sa unang distrito. Kay Congressman Arnan C. Panaligan at sa kanyang magaling na district engineer. District engineer ng Department of Public Works and Highways sa unang distrito, Engineer Salvador E. Abad. Sir Ding. Nakapanayam natin ito noong nakaraang Miyerkules. Miyerkules ng hapon, March 13. Yung pala, noong March 13, doon pala nagsimula ang kanyang isang taong paglilingkod sa DPWH. Pero siya ay nag-assume ng kanyang office ay noong March 20. So, akala natin March 20 siya nag-isang taon. Yung kanyang special order na nanggaling sa tanggapan ng DPWH ay nagsimula noong Marso 13, 2023. 2023, ba't 2024? 2023, ayusin lang natin ating Kodigo Penal. Ayun. So, isang taon na siya ngayon, nung nakaraang 23, so yun. Masaya at kanyang buong pusong ipinagmamalaki. Buong pusong ipinagmamalaki na sa ating Kodigo. Yun, ito. Buong puso niyang ipinagmamalaki ang katatapos na bagong Pilipinas Service Fair. Akalain mo naging kabahagi sila sa pagbibigay ng tulong sa dalawang barangay. Sabi niya, napaka-successful. At kung titingnan ang attendance sa mga dumalo, ay nasa 50,000 person. Ang dami, 50,000 na katao ang dumalo. Totoo ba yun? Baka 5,000 lang. Pero yun ang nakatala sa Ang dami kasing nagamit na school building sa Oriental Mindoro National High School para ito naging one-stop shop. Naando na ang lahat ng, halos lahat ng agency ng ating national government. Marami ito. Titingnan natin na. Marami. Itong aking Kodigo Penal dito.
Ang dami. Excuse me, 41 agencies ang pumunta doon. So, sa dami. So, ito, ang ating binabanggit pa lang ay DPWH. DPWH pa lang ito. Ito, pinagmalaki ni District Engineer Abad yung dalawang multipurpose building na kanilang ipinagkaloob. Oo, yung bawat isa doon ay worth 5 million pesos. Yun. Yun ang totoo. 5 billion pesos ang bawat isa. So, ano ba ang pangunahing ginagawa ng kanilang tanggapan? Ay, siyempre, ang mandato ng kanilang tanggapan, yung pinapagawa, ay yung National Road and Bridges. Although, yung iba ay nasa regional project, pero yan ay DPWH pa rin. Oh, yun ang importante. Saka, paano natin malalaman ang National Road? Di ba, merong mga barangay road, merong municipal road, may city road, may provincial road. Basta po magkikita tayo ng yung kilometer post, yung nakalagay doon na post sa kanan, pagbabiyahe ka. Halimbawa, 15 kilometers malapit sa Victoria. Oh, yun. May mga nakalagay doon sa mga post, yung mga posting, yung mga bato. Oo. So alam niyo po ba na ang araw na ito ay napakahalaga rin? Oo, dahil magkakaroon po ng concert diyan sa Oriental Mindoro National High School, diyan sa gitna, sa may oval. So yung mga tao nasa grandstand. At ang nakakatuwa dito, yung ating mga kababayang may rolling store, yan, ay nakapag-set up na ngayong araw nito. Kaninang umaga pa. Kasi hanggang alas 12, ang setup, hindi na pwedeng pumasok ang mga sasakyan kasi nga magkakaroon doon ng mga kasayahan, Concert in relation, in connection sa nalalapit na 26 founding anniversary ng lungsod ng Calapan. So, nandun yung mga magtitinda. Siyempre, hindi doon pauhuli ang Joss Burger. Joss Burger na may buy one, take one. Murang burger sa abot kayang halaga. Oh, sa halagang 35 pesos, makakabili na kayo ng buy one, take one na hamburger. Oh, kumpara nyo sa ibang food chain, ang ibang burger sa ibang food chain ay 38 pesos. Obo. So, mahal yun, 38 pesos. So, dyan, lahat po ng mga pagkain na pwede nyong makain, syempre, magdadala kayo ng pambili. Ay makikita nyo dyan sa may malapit sa grandstand. Pagpasok nyo ng Oriental Mindoro National School, ito po ay nasa left side. So, iba't ibang putahe ang matitikman nyo dyan. Iba't ibang pagkain sakap sa murang halaga. Tangkilikin natin ang sariling atin. Ang sariling produkto mula sa lungsod ng Calapan. Yung bagong Pilipinas pala, So, malaki na to na itulong dito sa ating lalawigan ng Oriental Mindoro. Pero meron po tayong nakausap na politiko, isang lingkod bayan dito sa ating lalawigan, na ang pangunahing dahilan pala, o ang isa sa mga pangunahing dahilan pala ng bagong Pilipinas Service Fair ay nawala na. Yun. Ay Chacha, totoo ba yun? Chacha, charter chains. Gustong baguhin ang saligang batas ng ating bansang Pilipinas. Ito naman sa kanyang opinion lang. Pero meron po tayong panayam doon. Oo. Kung magkakalabasan, pwede naman nating ilabas ang kanyang sinambit. So, yun, pero sa kabilang banda, ito pong bagong Pilipinas Service Fair ay malaking ang naitulong sa ating lalawigan. At yan ay sa pagpupursige ng magaling na Congressman Arnan C. Panaligan ng unang distrito. Yan ang magaling. Kanyang inaalalayan, ginagabayan lahat ang unang distrito. At sa totoo niyan, maraming proyekto na naman. Marami na naman proyekto ang ating magaling na Congressman Arnan C. Panaligan. Ito, titignan lang natin sa kanyang Facebook page. Ayun.
O yan. Hindi lang po sa lungsod ng Calapan siya nagbibigay ng mga maraming biyaya, hindi lamang sa bayan ng Bako, sa panguna ni Mayor AR o Alan Roldan, sa unang termino ng kanyang paglilingkod. Hindi lang po sa bayan ng San Teodoro, marami siyang ipinagkakalab na proyekto sa panguna ni Mayor Boyet P. O Salvador Boyet P. O na last term na sa kanyang pagiging mayor ngayon 2025. So, yan. Arangkada na ang mga tatakbo dyan bilang mayor. Sa bayan ng San Teodoro, balita natin, dalawang kababaihan ang maglalaban na mag-amag-anak din naman daw, sabi ng ilang mga nakakausap natin tao. At mula naman sa bayan ng Puerto Galera, the number 1 tourist destination ng ating lalawigan, ng ating bansa, international din, siyempre, sa panguna ni Mayor Rocky D. Ilagan o RDI, na magtatapos na ang kanyang termino bilang municipal mayor sa 2025. At ito nga, pinagmamalaki nga natin, si Congressman Arnan C. Panaligan, House of Representative, mula po sa kanyang Facebook page, ito, Coffee with Mayor Rocky Ilagan of Puerto Galera. Nakapag-copy, one of the towns in the 1st Congressional District of Oriental Mindoro. Yan. Naging kaugnayan ni Congressman Arnan C. Panaligan si Mayor Rocky Ilagan ng Puerto Galera upang talakayin ang mga prioridad ng programang pangkaunlaran sa nasabing bayan. Pinundahan ng kanyang tanggapan mula sa Kongreso at inilagay sa national budget ang mahalagang proyekto para sa Puerto Galera tulad ng mga sumusunod. Swerte ang Puerto Galera ng laging maraming biyaya. Number 1, urban drainage project sa Barangay San Isidro, White Beach, na kung tawagin ay White Beach, na may halagang 50 million pesos. Palakpakan na natin. Number 2, construction of new public market bilang kapalit ng nasunog na lumang palengke sa halagang 50 million pesos. Pangatlo, counterpart funding para sa construction of new municipal building sa halagang 30 million pesos. Pang-apat, construction of 3-story 9-classroom school building sa Puerto Galera Central School sa halagang 23 million pesos. Siyempre, pag mga ganyang naglalakihang pondo, pinapalakpakan yan. Bukod sa mga nabanggit na proyekto na ipatupad na din ng tanggapan ni Congressman Arnan C. Panaligan ng mga proyekto sa ibang mga barangay ng Puerto Galera tulad ng road construction projects, drainage construction at construction of barangay multipurpose buildings. Suportado rin niya ang mga proyektong pangkaunlaran ng Puerto Galera mula kay Representative Arnan C. Panaligan Aguila. Aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang legislatura, accomplishment, competence, performance. Saan sila nagkape? Meeting of venue, Cafe Estela, Calapan City. Ito isa ko na, sa Libis, ayos. So yun po ay mga halimbawa lamang ng mga proyektong naipatupad at ipatutupad mula kay Congressman Arnan C. Panaligan ng unang distrito. Ang galing talaga, kaya dapat talagang palakpakan natin ito. At hindi lang dyan, marami pa. Basta buksan nyo lang po ang kanyang official Facebook page. Lahat po ng mga proyektong dapat nating malaman ay ating makikita yan. So, yun. So, hindi lang yan, mga kababayan. Siyempre, hindi lang sa mga nabanggit natin na bayan siya nagpapasiklab, si Kong Arnan. Siyempre, kasama din dyan ang bayan ng Nauhan, sa unang termino ni Mayor Henry Joel Teves.
Bayan ng Victoria, sa matatapos sa termino ng gwapong-gwapong mayor o si Lito L.M. Malabanan. Kompleto sila. Bayan ng Socorro na unang termino pa lang, Dr. Nemen Perez, unang termino. Ang bayan ng Pola, pangalawang termino pero napakagandang mayor. napakagandang mayor na ipagmamalaking isang artista. Artista talaga. Magaling sa pagganap. Pero sa tunay na buhay, napakagaling pa rin si Mayor Jennifer Mindanao Cruz ng bayan ng Pola or Ina Alegre. Yan ay yung mga kapanahunan natin. Oo, napapanood pa natin siya sa mga pelikula. Talaga namang, yung ganda niya sa TV ay ganda na rin sa personal. Pares yun yung sa TV personal, isang ganda niya talagang matikas. Ayan, nagbukas lang ulit ng monitor sa ating cellphone. So, kumusta naman natin ang balitang nasyonal? Mga napapanahong balita ngayong March 16, 2024. Ang oras po natin ay ganap na 70 minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampo ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood ng programang mga balita at impormasyon tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. At syempre, ipakipalo nyo rin po kami sa aming YouTube at nandun din po kami. Lahat po ng mga programa dito ay inyong mapapanood. Pakisearch lang po ang MIB4 New Online Radio sa Pilipinas. So, kukumustahin natin ang mga balitang nasyonal at talagang ang sikat na sikat ngayon. Oo, ang sikat na sikat ay si Pastor Quiboloy. Ano ba nangyari na? Ito na. Balitang nasyonal, Quiboloy sumagot na sa Senado. Yan, basahin natin para naman yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na hindi masyadong nakakapanood ng balita sa telebisyon. Sa cellphone, pwede naman. High-tech na tayo. Ito po, Quiboloy sumagot na sa Senado. Sumagot na sa Senado ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy nitong Biyernes upang mapigilan ang napipintong pag-aresto sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. The ongoing Senate investigation compelling the appearance of the respondent to testify over his alleged commission of grave crimes is not in aid of legislation but in a tantamount to usurpation of judicial beyond the powers of the Senate. Nakasaad sa sagot ni Quiboloy na ipinadala sa Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros. Sinabi ng abogado ni Quiboloy na si Melanie Elvis Balayan na una rito isang show cause order ang nilabas ng Senado kung saan pinagpapaliwanag si Quiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Sa ilang beses na pagbabaliwala sa investigasyon ng Senado sa kanya. Pero ayon sa kampo ni Quiboloy, baliwanag na idineklara ng guilty ang liga ng KOJC sa inihaing resolusyon sa Senado na nanawagan para magkaroon ng investigasyon na bumabaliwala umano sa presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Sinabi rin ni Balayan na hindi maituturing na hindi ginagalang ni Quiboloy ang kapangyarihan at pangsyon ng Senado dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearings, pero ang mga kriminal na akusasyon laban sa religious leader ay maaari lamang madesisyonan ng mga competent court. O nga naman.
ganun pa man, dapat talagang dumalo sa Senado, sa patawag ng Senado, si Pastor Quiboloy. Wala namang masama. Ang problema nung baka pag si Vote ay hindi na makalaya, gawa na nga yung kanyang yung kulo, yung kulungang gawa na nga yung seldang pagkukulong. Siyempre, kasi nung hindi mangangamba na dumalo doon, kung kasunod mo, sa pagdala mo, kasunod mo na, diretso ka na sa selda. Ay di wow. So, yun ang pangamba ng yun ang pangamba niya. Ay di wag. Saglit, atin naman pong bubuksan ng ang official Facebook page ni Congressman Alfonso P. Umali Jr. ba? Yun. Yan, marami din itong marami din itong mga ginagawa sa buhay, Yun. Yung mga pagbisita niya, ay hindi pala itong latest, Mga huli na pala ito. Pero, ito po, ito naman si Kong P.A. Umali, sa Segunda Distrito na ating lalawigan. Yan. So, ito naman po si Congressman Alfonso P.A. Umali Jr. ng 2nd District ay patuloy ding nagbibigay ng tulong sa kanyang lugar na nasasakupan. Simulan natin sa bayan ng Pinamalayan. Sa pangunguna ni Mayor Aris Baldos Jr. na magtatapos ang kanyang termino by 2025. Ewan ko anong plano nito. Mukhang magba-vice mayor. Pwede ka rin sir mag-vice governor. Nasa iyong pagpapasya. Kung gusto mo talagang maglingkod ng buong kiting sa ating mamayang Mindareño. Sumunod sa bayan, ang bayan ng Gloria na nakakalungkot na namang isipin na si Mayor Herman Roderia ay nasuspindi na naman yung dati niyang kaso. Ano ba yun? Wala na bang katapos ang suspension niyan? Yan sana ang magtatapos ang iyong ikatatlo, huling termino. Kaya lang, pag nasuspindi ka ng 6 months, another 6 months na naman, naubusan ka na ng 1 taong paglilingkod. So, bali 8 years ka lang, kulang. Kulang ka na ng 1 taon sa iyong paglilingkod. Ang problema, makabalik ka pa kaya, sir, sa bayan ng Gloria, kahit marami kang nagawa, magaling na paglilingkod, kaya lang may mga kalaban May mga kaaway na hindi matanggap yung kanilang mga naging pagkatalo, kaya ginagawan ka ng butas para naman ikaw ay hindi na makapaglingkod sa iyong bayan. Pero saludo tayo kay Mayor Bitoy, Herman Roderia. Pag pupunta tayo doon, kita niyo yung munisipyo, napakaganda. Ang ganda ang laki ng development ng bayan ng Gloria. At saka, yan pag na doon, madaling kausap. Talagang ikaw ay harapin. Hindi ka naman pagtataguan dahil kita ka na. Hindi, mabait na kausap yan si Mayor Bitoy. Bitoy or Mayor Herman Bitoy Roderio mula sa bayan ng Gloria. Kasama yan sa ikalawang distrito. Sunod ay ang bayan ng Bansud, Mayor Ronnie Morada. 3 termino na ba ni Mayor Ronnie? Maraming may pagmamalaki. Ang bayan ng Bansud, kita nyo yung plaza dyan, napakaluang, napakalaki. Siyempre, kasama dyan sa pag-unlad na tinutulungan ni Congressman Umali. 3 bayan na, pang-4 na bayan. Bungabong, Mayor Doc Elgin Malaluan, 3 termino na rin by 2025, tapos ang kanyang paglilingkod bilang municipal mayor. Ang balita natin ay ito ay magko-congressman ng 2nd District. Basta wala pang filing. Ang Roa, si Mayor Leo Cusi. Medyo may balita rin tayo dito na ayaw
maglingkod, ano, due to his, ano, pangangatawan. Hindi natin alam, ano. Huwag tayong judgmental. Mansala, yun, nabanggit natin kanina, Mayor Ferdinand Maliwanag at Balalaka, Mayor Neil Villas. Oy, binabati rin natin ang magaling na ano diyan na District Engineer ng 2nd District sa pangunguna ni District Engineer Anilin E. Padulyo. Hindi pa lang tayo makakuha ng schedule diyan. Kasi by next week puno pa rin sila ng schedule. Then susunod ay mahal na araw na 25, 26, 27, 28, 29. So by April na siguro tayo. At dati pong nagiging kaugnayan diyan ang kanilang Information Officer sa katawan ni Ma'am Madeline Magluyan. Good morning sa iyo, Ma'am. Kailan kaya matutuloy ang ating schedule dyan, ano? Sana ngayong Abril, kahit malayo, pupuntahan. Oo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan. Balikan pala natin ng bayan ng Bungabong, no? Oo, tapos na kasi ang tapos na yung mayor dyan, siguradong may mga maghahangad. Oo, si Bukalito Kamo, na hindi pa natin nakakausap, siya daw ang maghahangad na mayor ng Bungabong. At siyempre, itong magaling na anak ni Congressman P.A. Umali, maghahangad maging vice mayor sa katuhan ni Carlo Umali. Oo, katulad ng ating mga nababagit, pag maraming schedule si Kongboy, at nagkakasabay-sabay, ay siyempre, pinapupunta niya sa Bungabong ay si Carlo. Basta sa lahat ng segunda distrito, pumupunta, ang pinadadala niya ay si Carlo Umali. Basta po puno ang schedule kasi meron nga naman isang bayan na kailangan dalawang imbitasyon, o di hahatiin. Hahatiin ng mag-ama. At least ang importante, nakakapunta sila. Kung di man si Kongboy, at least na dun si yung anak. Di sa katuhan pa rin ni Kongboy. Ang boses ng anak ay boses ng ama. Basta kaya. Basta kayang ibigay, ano? Di ba? Time check po tayo. Meron na po tayong 39 na minuto makalipas ang nagmamadaling ikasampo ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood sa programang Mga Balita at Impormasyon. Ito po ang inyong likod, Lino Amarillas Jr. Basta po tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning. Hoy, nakikidalamhati pala tayo sa biyanan ni Mary, na ilalagak ngayon sa huling hantungan, ngayong araw na ito, March 16. So, ganun talaga ang buhay. Siya po ang magaling nating nagtitinda sa Joss Burger, Maria Estrella General Hospital, yung pong yung may parking area doon. Dating Big Mac ay inibanan natin ng pangalan kasi yung Big Mac kasi napakalaki ay ginawa ng parking lot yung lugar na. Ang nakakatuwa, tayo pa rin po ang pinagbigyan ng Maria Estrella General Hospital. Kaya lang, ang pangalan ay Joss Burger na. Yun naman talaga ang dapat. Joss Burger, buy one take one burger, sa murang halaga. Kayang-kaya. At meron din siyang Gcash. Maraming racket na si Mary. May babasahan tayo dito, Balitang Nasyonal. Kaso ng TB, ganon. Tumataas dito kaya sa Oriental Mindoro. Ito yung tuberculosis, mula po sa Balitang Nasyonal, kaso ng TB tumataas, DOH na bahala. At para po sa detalye ng ating balita,
Nababahala ang Department of Health o DOH sa tumataas sa mga kaso ng tuberculosis o TB sa bansa na umabot sa 612,534 noong nakaraang taon. Ang dami nito Iniulat ni DOH Secretary Ted Herbosa na noong 2023, nakapagtala ang Pilipinas ng 549 o 549 na kaso ng TB kada 100,000 populasyon. Mas mataas sa case notification rate na 439 na kaso kada 100,000 populasyon noong 2022. For a period of 5 years, we've actually identified about 2.1 million cases, short of our target of 2.5 million. As of December 31, 2023, our new cases numbered 612,534 ayon pa sa kalihim. Base sa datos ng Integrated Tuberculosis Information System, nasa 10,426 na katao na may TB ang iniulat na namatay siya. Ngunit paglilinaw ni Herbosa, hindi lahat ng mga ito ay nasawi dahil sa naturang infectious disease. Samantala, kinilala rin ng kalihim na ang TB ay hindi lamang isang isyong pangkalusugan ng bansa. Anya, isa rin itong socio-economic problem dahil naapektuhan ito ang mas maraming marginalized population sa mga low resource settings. Kaugnay nito, sinabi ng health chief na nais nilang tuluyan ng matuldukan ang mga pamiminsala ng TB sa bansa pagsapit ng taong 2030. Ang tagal pa. Ang pangangailangan ng mapigilan sakit sa sandaling maging available na ang mga bakuna sa taong 2028 o di kaya ay mabigyan ng lunas ang lahat ng mga kaanak ng mga pasyente na na-expose sa karamdaman. Ilan sa karaniwang simptomas ng TB ay matagal na ubo, pananakit ng dibdib, pagkapagal, yung pagkapagod yun, lagnat at pagbaba ng timbang yun. So, pag mababa ang ating timbang, ay di kain-kain. Kumain tayo, nang tayo maging malusog ang pangangatuan. Kaya lang, pag tayo ay masyado ng mataba, ay di mag-reduce. Baka tayo ma-high blood naman. Nakalibing nga tayo sa TB, ay yung high blood naman. Wag naman. Oy, binabati nga pala natin na isang maligayang panonood, si Ma'am Joanna Valencia. Ang sipag mag-igyot ni Ma'am Joanna, ang lungsod ng Calapan, itong nakaraang mga araw ay talaga namang inisa-isa mga barangay. Kasi nga, formal na siyang nagdeklara, natatakbong Vice Governor ng Oriental Mindoro. So, yun. Siguro one of these days, isa sa mga araw na ito ay siya ating makapanayam ng live dito sa ating studio. Kung di naman live, di recording. Di after recording, saka may papalabas dito sa ating online radio. Kung di man sa programa ko, ay di dito sa mismong radio. Para from time to time, ay malaman natin, mapapanood natin siya, malaman natin. Saka para ipaalam na rin, matanong natin kung ano ang kanyang mga nais gawin pang pagbabago. Sa Oriental Mindoro, anak ito ng dating naglingkod na dating congressman at governor RGB. Yun ang sikat na sikat sa pangalan. Rodolfo G. Valencia. Magaling na public servant. 3 terminong naging congressman bago governor. Ang tagal din. Ang tagal din naglingkod ni Sir RGB. Yan talaga. Pag may tatak na Valencia, siguradong tatak kaunlaran ang lalawigan. Saka ngayon talagang si Congressman RGB nakikita pa natin sa kanilang Facebook page na napaka-kisig pa. Pinapangunahan nila yung tungkol sa usapin ng kuryente ng lalawigan.
Meron kasi na tayong Ormeco, meron pa rin silang nais na maging yung ating serbisyo ng kuryente ay mas ma-develop pa. Ika nga. Okay na naman ang serbisyo ng Ormeco dito. Siyempre, meron pa silang nais pag-ibayuhin. Si Sir RGB. Siguro yan ang isa sa mga programa ni Ma'am Joanna Valencia. Mali natin. Oo, pag nakakapanayam natin yan si Ma'am. Ay siyempre, yung mga naglilingkod po naman sa bayan, yung gusto maglingkod, ang iniisip niyan lagi ay puro pangkaunlaran ng bayan, ng distrito, at ng buong lalawigan. Pag nagkagayaw, edi isa mo ng palakpakan. Oh. Maganda yun, maganda. At saka maganda rin ang karakas ni Ma'am Joanna Valencia. Pag yan din nakita nyo in personal, doon nga sa napapanood natin sa Facebook, napakaganda na. Sa personal pa kaya, sus ko po. Baka mas maganda pa. Pero nakita ko na ito sa personal, si Ma'am Joanna Valencia. Good morning, Ma'am. Uy, minsan pala nakita rin natin si Ginoong RBI. Iniisip ko kung sino yung RBI na yun, Nakita natin sa guys, na doon ako noon, namimili ng aking may bahay. Sabi ko, sino garing RBI? Ay pumunta rin sa bilyaran ni Sir King. King Murillo. Yun, anak ni Mayor Malu Murillo. Hindi ko alam kung anong transaksyon. Sus, bago ko pa nalaman kung sino yung RBI na yun, nung kinabakasan pa, hindi ko dito ko naitanong sa MP lang ito. Yung pala si Richard Valencia Insyong. Yung ating ipinopromote ng mga nakaraang buwan dahil siya ang may panukala o siya po ang nag-invite na magkaroon ng LTO extension sa bayan ng Victoria. Oo, ating pinapapugi. Ating ano ba tawag doon? Ating iniuulat. Ayun pala yun na yun. Di bale, magkikita pa rin tayo one of these days, Sir RBI. Oy, kumusta na kaya ang ating mga kaporsin dyan? Ang Oriental Mindoro Police Provincial Office sa pangunguna ni Colonel Samuel S. De Lorino. Aba. Sir, kumusta na po? Hindi na tayo nagkakadaupang palad. Ano po? Kailan kaya? Tanda ko pa. August 28 nung magsimula ang filing, yung pumasok ang election, Yun, doon pa lang tayo huling nagkausap. Matagal na rin yun, August 28. Ay ngayon panahon ng panahon ng COMELEC. Bakit sabi ko panahon ng COMELEC? Kasi ngayon ay tuloy-tuloy po ang pagpaparehistro sa mga bagong botante o sa mga napasuna ang pagboto. Alam natin pag nakatatlong hindi ka magboto, mapapasok ka na. Kailangan nating buhayin Nagsimula na nga po ang registration para sa mga botante para sa nalalapit na 2025 national and local election noong February 12 at magtatapos ito sa September 30. So, matagal-tagal pa, mahaba-habang panahon pa. Yung mga nais magpalipat, ito. Isang mahalagang panyaya sa mga kwalipikadong Kalapeño or Mindoreño o ano man na hindi pa nakakapagparehistro o wala na ang rehistro, nais magpa-correct o change ng registration records at transfer ng rehistro ng pagboto. So, yun. Punta na po kayo sa tanggapan ng COMELEC. Dito po sa lungsod ng Calapan, yung bagong building dyan, sakop na yan ng Barangay Calero, nandun po ang COMELEC. Yung bagong building doon, meron doon police station, nandun yung ating court, city court, nandun. Fiscal's office, nandun sa city, So, yung mga magkakatabi na yun, COMELEC, nandun po ang COMELEC.
At syempre, binabati natin ang lahat po. Lahat ng ating kababayan na nakakamonitor ng ating programa at sa lahat po ng mga mahilig mag-outing, lumabas. Kasi summer vacation, malapit na ang vacation. Ang summer vacation ay talagang naman siguradong mapupuno ang mga beaches dyan. Oo. So, ano ang pwede nating ipagmalaki? Dito sa lungsod ng Calapan, may mga resort naman dito eh. Kaya lang, ang karagatan po doon sa ibang bahagi ay hindi maganda, yung Pampang. Oo. Pero meron po dito. Calapan, oo, meron dyan. Puerto Galera, sikat na yan. Ampola, meron din. Yung kabilang ibayo na pinagmamalaki ni Mayor Ina Alegre o Mayor Jennifer Mindanao Cruz. Siyempre, punta kayo sa bayan ng Pinamalayan. Doon, maraming resort. Oo. Simula Barangay Ginawa, then Pili, marami doon. Ano pa nga yung isa? 3 barangay na magaganda ang mga resort, Tabing dagat talaga yon. Talagang may pagmamalaki ang White Sand, Punta kayo doon. Lalo ngayong magmamahal na araw, ilang araw na lang, Biyernes Santo, Huwebes Santo, Sabado, Linggo ng Pagkabuhay, yun. Ang sabi nga dyan ay summer vacation. Ang sabi dyan ng DPWH ay Sumbak. Yun, naalala natin Sumbak. Yung mga kababayan nating mga turista, local and international na magtutungo po sa lungsod ng Calapan. May itatayo po sila dyang designated area na Sumbak, yung pwedeng pagtanungan. Mula sa piling empleyado ng DPWH, pwedeng pagtanungan natin mga turista kung saan ang patungo doon, papunta dyan. Siyempre sa may pier yun, meron doon. Meron naman mismo dito sa may kanilang tanggapan sa may barangay Masipit. Doon. Pwede kayong magtanong doon. Yung iba naman, pwede namang kung talagang interesado, gustong-gusto, pwedeng maghanap tayo sa mapa o i-google o kaya pag sa Puerto, magpa-booking na kayo yung mga gusto o can afford o hindi man mayaman basta can afford. Tayo lang po ay nagbubukas ng ating ano yun? May mga nakalagay ditong hindi ka nais-nais. Wag yan. Anong hanapin natin? Sa Messenger, maghanap po tayo ng Bible verse naman mula sa ating kasamaan na si Brother Nelson Badon. Ang haba naman na rin English. Mula po sa kanyang ipinapasa sa ating mga Bible verse. So ito, basahin natin mula po sa aklat ng Hebreo. Hebreo 12, Kapitulo 12, versikulo 2. Yan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. So yun, sinacrifice po niya ang kanyang buhay para po sa ating mga kasalanan. Lahat naman po ay nagkakaroon ng kasalanan. We are not perfect. Nobody's perfect. From day to day tayo po ay nagkakamali. Sa isip, sa salita, sa gawa, sa mata. Pag tayo nakakakita ng iba, siyempre, nakakaisip na tayo ng kakaiba. Yun po ay pagkakasala. So lahat po, kahit ang kamay, ang isipan, inisip tayong masama, di tayo nagkasala na rin. So ito nga, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi ito ikinahiya ng ating Panginoon. So yun po ang importante. Nobody's perfect, ika nga. At kung tayo man ay
nagkakamali, di humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Wala akong masama. Tayo po ay, oo, ganun nga. Basta po, kung magkamali tayo, tayo humingi ng panalangin sa ating Panginoon. Yun lang. Hindi nababasa tayo din. Meron tayong nakikita sa ating Facebook page na kakaiba. Oo nga. Sige, okay lang. Basta wag lang masama. Okay lang yun. Siyempre, binabati natin ng isang maligayang panunod ang ama ng lalawigan, Governor Bons Dolor. Ito ang gusto ko, ang ating Vice Governor, EJ Falcon, ang ating palang mga bumubuo ng sangguniang panlusod muna. Kasi kalapan tayo, Sina Consul June Cabaylo, sino pa ba? Parang ito lang kilala ko dito. Di naman. Si Consul Jel Magsusi, Ricard Coco, si ano ba yan? Nalimutan ko na yung iba. Rafael Panaligan. Sino pa mga konsyal natin dyan? RL Lechon. Sino pa? Yung iba, pag hindi ko na banggit, ganito talaga, pag live, wala tayong hawak na lista, nalilimutan natin. Konsyal RC. Yan. Rios Agua. Natatanda na. Si Konsyal Tagalumang Bayan, naging kapitana ito. Jennifer Tu, yun. Yung ating ABC President, sa katauhan ni Dennis Rojas. Ang ating SK from Barangay Suki. Ano nga pangalan mo, sir? Deo. Basta SK Deo. Sino pa? Yung ating Secretary, Zamora. At siyempre, ang magaling na Vice Mayor Bim Ignacio. Bawat isa, mahalaga. Totoo naman yun. Bawat barangay, yung mga barangay na iniikutan ni Vice Mayor Bim, kala nyo, kayo lang marunong mag-ikot, ha? Nag-iikot din yan. At isinasama yan ang kanyang mga sangguniang panlungsod members. Sinasama niya, hindi yan nangiiwan sa lakad. Basta proyekto at kagalingan ng mga Kalapeño, dyan, maaasahan si Bim Ignacio. Bawat isang mahalaga, ganon. Ay di, wow. Sige, kung mahalaga, sige, galingan natin. At mamaya ay filing na. Ito, nagpahig na sa atin ang kanyang paglaban muli bilang Vice Mayor ng lungsod ng Calapan. Sino kaya makakatunggali nito? Yung isa naman nating nakapanayam na dating Hermano Mayor ng Calapan City Fiesta, hindi daw siya tatakbong Vice Mayor. Ang tatakbuhan niya ay sa unang distrito. At meron ding isang abogado pala, Abogado na minsan ay nagpanya niya sa ilang mga media nung birthday niya ba yun? Sa Pilipiniana Hotel, na gusto rin maglingkod dito sa unang distrito ng Oriental Mindoro, Isang abogado, karapat-dapat na maglingkod sa unang distrito. Yun. So, maghihintay tayo ng mga filing nila. Kung kailan ba talaga. Kung ano ba talaga ang kanilang magiging partisipasyon sa ating lalawigan, sa ating unang distrito. Ayan. Sumapit na po ang ating takdang oras ng ating programa. Ito po yung nakasama Lino Amarillas Jr. sa programang Mga Balita at Impormasyon tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning dito po sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga at mabuhay po tayong lahat. God bless!